Mr. Bernie Sanchez, Yes, ma'am. pwede na po kayo pumasok for your interview. Sir? Bernie, maupo ka. Po. Salamat po. Kumusta ng pang-asar mong kaibigan? Ha? Bernie, hindi mo na ba ako nakikilala? Si Jose. Diba bata mo sa probinsya? Ano ba? Oh. Jose! Oh. O, kumusta ka na? Eto. Hindi ako nagkakamali. Mahigit 20 taon na rin tayo hindi nakita. Ano na ba naging swerte mo? Ito. Mahirap pa rin. Pagkakaiba nga lang, nandito ako sa Maynila, may pamilya na. Kasalanan kasi ng gobyerno at mga gayong na kapitalista. Buti ka pa. Maganda ng kalagayan mo. Ang nakakakuha yung ginto. Alam mo, wala naman tayong pinagkaiba nung mga unang taon ko rito sa Manila. Ganyan na ganyan din ako. Galit sa mundo. Lagi na lang naghahanap ng masisisi. Mga kahirapang dinaranas sa buhay. Madalas nga gobyerno at ibang tao sinisisi ko. Hindi nga ba sila ang dahilan ng paghihirap namin? Sa isang banda ay tama ka. Pero kung pag-aaralan natin mabuti ang mga pangyayari, ay marirealize natin na malaki pa lang ambag natin sa kalagayan natin ngayon. Ano bang ibig mo sabihin? Kagaya ko, nung mamulat ako sa tamang kaisipan, napagtanto ko na ako lang palang may kakayang baguhin ang takbo ng buhay ko. Walang makakatulong sa atin, kundi mismo mga sarili natin. Ibig mong sabihin, ano yung ginagawa ko? Hindi ganun ang ibig sabihin. Para sa akin, dapat mag-umpisa ito ng pagbabago sa pananaw sa buhay. Halimbawa, tatanggapin kita bilang driver sa kumpanya ko. At pagkatapos mong manilbihan ng ilang buwan sa akin, kung sakasakali magre-request ako sa iyo magpa-deliver ng mga dokumento sa mga kliyente ko sa mga bakante mong oras. Pagbibigyan mo ba ako? Ang in-apply akong trabaho sa'yo, driver. Siyempre, pag mag-deliver, messenger yun. Papayag ako. Basta may karagdagang sweldo. Kasi dalawa ng trabaho yun eh. Di ba tama ako dun? Kung noon, ganyan din ang magiging katwiran ko. Pero, hindi mo ba naisip kung sakaling pagbigyan mo ko at satisfied naman ako sa ginawa mong trabaho, ay baka sakaling i-promote kita bilang messenger o kahit na supervisor o manager. Bernie, ganyan din ang nangyari sa akin. Hindi ko pinalalampas lahat ng pagkakataong matuto ako ng mga bagong bagay. Kasi ang mga bagong kaalaman na yan ang magdadala sa akin sa rurok ng tagumpay. Ibig mong sabihin, may pag-asa pa akong masenso katulad mo? Tumpak. Pero dapat mong baguhin ang mga pananaw mo sa buhay. Isa na rito ang pagiging makasarili. Ako, naging makasarili. Kaya nga ako di masenso eh. Pagbigay ako. Kumusta nang mamasamain, Bernie? Pero kung babalikan natin ang tugon mo kanina, na bakit mo naman gagawin ang hindi mo trabaho, at kung gagawin mo ng trabaho yun ay dapat may kaukulang bayad, di ba pagiging makasarili yun? Lahat na lang ng gagawin natin, dapat may kaukulang bayad. Nasaan na yung kaugalian nating tinatawag na bayanihan? Bernie, wala nang gustong magbigay. Mangilan-ngilan na lang yung mga taong totoong may malasakit at pagmamahal sa bayan.
Kadalasang makikita natin ay ang pagkakanya-kanya. Tulang pagkakaisa ng mga tao. Yan ang nagiging dahilan kung bakit nagkakawatak-watak tayo mga Pilipino. Wala na tayong inisip kundi mga sarili natin. Dapat na nating wakasan ang ganitong pag-iisip. Bernie, yan lang ang tanging paraan para maiahon uli natin ang ating bayan. At maiahon uli natin ang ating mga buhay. Gustuin ko man ang mga sinasabi mo. Pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito. Simple lang, Bernie. Mag-umpisa ka uli mangarap. Talikuran at ituwid ang mga maling gawain. Dagdagan mo ang iyong mga kaalaman at nang maitaas mo ang antas ng iyong kabuhayan. Huwag na huwag mong iasa ang iyong kinabukasan sa iba. Dahil ikaw lang ang may kakayahang baguhin ito sa tulong ng buong may kapal. Maraming salamat sa siya. Nabuhayin mo rin ang gusto mo namin ko sa'yo. Walang anuman, Bernie. Saan mong nasa likod mo lang ako. Sige. Kaya tagal ko palang pinahirapan sa sarili ko. Hindi rin ako naging makatarungan sa pamilya ko. Hinayaan ko sila maghirap, gayon may magagawa naman pala ako. Magsisimula ako mangarap muli. Hindi lang para sa aking sarili, kundi pati sa aking bayan. Alam kong darating ang panahon na ang mga magsasakang katulad ni Itay ay muling uunlad at sasagana ang buhay. Kapag nanumbalik na ang sigla ng mga magsasaka, ay magiging sapat na ang produksyon ng bigas upang hindi na tayo kailangan pa maangkat nito mula sa ibang bansa. Hindi ko na mahintay. Ang araw ng mga manggagawang katulad ko ay mabigyan ng sapat na sahod upang mabuhay kami ng maayos at marangal. Maiangat ang antas at kalidad ng aming kaalaman nang sa gayon ay maiangat din namin ang aming kabuhayan dahil kung mangyari ang ganon ay hindi na kailangan pa makipagsapalaran at magpaalipin sa mga dayuhan ang mga kababayan nating tulad ng anak ko. At sa pagkakaisa ng mga Kristiyano at mga kapatid nating Muslim, ay makakamit natin ang matagal na minimiting kapayapaan sa Mindanao. Hindi ko pala dapat iasa sa iba ang pagbabago. Dapat ay magsisimula ito sa akin. Taglay ko ang kakayahan maiahon ang aking sarili sa hirap. Kailangan ko lang baguhin ang aking pananaw sa buhay. May sa puso ang tunay na pagsisisi at takot sa Diyos. Kailangan manumbalik ang pagkakaisa at mga kahanga-hangang kaugaliang Pilipino. Katulad ng araw, lulubog at muling sisikat kinabukasan. Ito na ang pagkakataong kong maibangon muli ang aking dangal. Pagkakataong muling maibangon ang imahe ng aking inang bayan.